Isipin mo na lang ito. Isang batang manlalaro, walang garantiya, walang katiyakan, pero may isang laro lang para patunayan ang lahat. Wala siyang alam kung makikita pa ba siya sa parehong court sa susunod na taon. Iyan ang katotohanan ng Summer League. At ngayon, may ilang batang Laker na parang gustong sabihin sa buong mundo, narito ako. Kung sundan mo ang Lakers ngayong Summer League, hindi ka basta-basta makakaalis sa TV. May mga batang manlalaro na parang gustong sunugin ang court sa bawat posisyon. At kung ikaw ay tunay na Laker fan, alam mo na hindi lang ito laro. Ito ay pag-asa. Ito ay hinaharap. Simulan natin sa isang forward na tila ginawa mismo para sa estilo ng laro na kailangan ng Lakers. May laki, may abot, may kakayahang magdepensa sa halos lahat ng posisyon mula 3 hanggang 5. Nakita na natin siyang gawin ito sa iba't ibang antas ng kanyang karera. At ngayon, ipinapakita niya ulit ito sa Summer League. Kung meron mang isang salita para ilarawan siya, ito ay kasiguraduhan. Hindi siya nagpapakita ng kaba. Alam niya ang ginagawa niya. Pagkatapos, meron tayong rookie na parang matagal nang naglalaro sa liga. Mahinahon, kumpiyansa. Alam niya kung saan pupunta. Alam niya kung kailan babagalan. Alam niya kung kailan aatake. Isa siyang manlalarong may kakayahang mag-score sa 3 antas, malapit, gitna at malayo. Sa depensa naman, kailangan pa niyang lumakas at dumagdag ng timbang at ito mismo ang inamin niya sa sarili. Pero para sa isang rookie na kararating pa lang, ang tibay ng loob niya ay hindi maikakaila. At meron ding isang batang manlalaro na tila gagana ng husto kapag kasama na niya ang mga bituin ng koponan. Mabilis, matalas, at magaling pumasok sa paligid ng kanyang kalaban. Kailangan lang niyang pagbutihin ang tres at kailangan niyang matutong magpakalma sa mga sandaling puno ng sobrang sigla. Minsan, ang sobrang lakas ng loob ni Aang siya mismong sumisira sa kanyang sariling laro. Pero mas gugustuhin kong makita ang isang batang naglalaban ng husto kaysa sa isang natatakot lang gumalaw. Hayaan mo siyang mag-eksperimento. Hayaan mo siyang matuto habang lumalaban. May mga pangalan din na hindi pa gaanong kumikinang. May isang manlalarong maganda ang huling laro pero hindi pa rin sapat para sabihing siya na ang sagot. Pero ayos lang, kailangan ng pasensya. Mayroon ding isang manlalarong perpekto, sana ang uri ng laro para sa Lakers. Pero kailangan pang bumangon sa parehong depensa at opensa. Maaga pa. Bigyan natin sila ng panahon. At huwag nating kalimutan ang isang batang defensor na may kakayahang sumunod sa kalaban kahit saan sa court, kahit sino man ang kalaban. Ito ang uri ng manlalaro na maaring magbigay ng tunay na kaibahan sa season na darating. Kasabay nito, may mga usap-usapan din tungkol sa mga posibleng dagdag na pangalan, mga veteranong manlalaro na maaaring dalhin sa koponan. At dito papasok ang tunay na tanong. Sino ba talaga ang dapat unahin? Ang mga batang umuusbong o ang mga veteranong may patunay na? Ang sagot, sa totoo lang, ay hindi simple. Kailangan ng balanse. Huwag masyadong mapaubaya, pero huwag din masyadong padalos-dalos. Ang tamang tempo ang kailangan. Kung nakakaantig sa iyo ang mga kwentong tulad nito, ang mga batang naghahangad, naglalaban at sumusubok patunayan ang kanilang sarili, i-share mo ito. Baka may nakakakilala kang
nangangarap din, at kailangan lang niyang paalalahanan na hindi siya nag-iisa sa laban. Ngayon, tungkol sa koponan mismo, kumpleto na ang roster. Wala nang legal na dahilan para pumirma pa ng bago. Pero syempre, kung may pagkakataong dumating, hindi dapat balewalain ito. Kung may pinto na bukas para sa isang malaking karagdagan, dapat lang napasukin ito. Pero kung hindi, walang mawawala kung maghintay muna. Ang Summer League, sa huli, ay hindi lamang tungkol sa panalo. Ilang linggo lang ito, pero mahalaga ang bawat segundo dito. Dito nasusukat kung sino ang handang lumaki at kung sino ang kailangan pang bumalik at magbagong buhay. At kung tutuusin, mayroon pang isang manlalarong dating minamaliit na noong nakaraang taon ay hindi na gaanong nagningning. Marami ang mabilis magsabing wala na siyang silbi, lalo na pagkatapos ng mahinang laban sa playoffs. Pero kung babalikan mo ang buong season, malapit lang siya sa pagiging kumpleto. Kulang lang sa katumpakan ng kanyang tres. Isa siya sa pinakamasipag sa depensa. Laging nasa gitna ng gulo. Laging handang gumawa ng maruming trabaho. At oo, ang kanyang pagbaril ay bumagsak noong nakaraang taon. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang mahahandog. Kaya naman, kung titingnan mo ang malaking larawan, may dahilan para hayaan mo nang lumaki ang mga bagong muka. Bigyan sila ng tunay na minuto sa laro, hindi lang sa pagsasanay. Subukan sila sa iba't ibang kombinasyon. Sino ang mas epektibo kasama ang isa't isa? Sino ang dapat manguna? Sino ang mas bagay sa simula ng bawat laro? Sa unang ilang laban ng regular season, hindi lang tungkol sa panalo ang laban, tungkol din ito sa paghahanap ng tunay na pagkakakilanlan ng koponan. At habang tumatagal ang panahon, mas bumababa rin ang halaga ng mga potensyal na dagdag na manlalaro sa merkado. Kaya kung talagang may dapat kunin, mas magandang maghintay pa. Hindi ibig sabihin hindi nakukuha ng bago. Ibig lang sabihin huwag magmadali. Dahil sa huli, may pananalig ang bawat koponang nagwagi ngayon. Dati rin silang nagsimula sa parehong lugar. Puno ng batang manlalaro, puno ng pagdududa, puno ng mga taong hindi pa alam kung sino ang magiging bida. Hindi dumating agad ang tagumpay para sa kanila. Kinuha ito ng taon-taong paghihirap, pagbuo ng tiwala, pagbuo ng ugnayan sa loob ng court. Kaya naman, sa lahat ng nangyayari ngayon, sa lahat ng batang manlalarong sumusubok patunayan ang kanilang sarili, may isang bagay na sigurado. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging dumarating agad. Minsan, kailangan mo munang maghirap, matalo at bumangon bago mo makita ang tunay na liwanag. At kung ito man ang sandali, kung kailan isang batang manlalaro, biglang uusbong at magiging susi ng lahat, walang nakakaalam. Baka ngayong taon pa, baka sa susunod. Pero isang bagay ang tiyak, ang paghihintay, ang pananampalataya at ang tamang pasensya, iyan ang laging humuhubog sa tunay na kampeyon. Kaya sa iyo na nanonood, ano sa palagay mo? Dapat bang unahin ng koponan ang mga batang manlalaro o kumuha na ng veteranong may patunay? Isulat mo ang iyong opinyon sa comments. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod pang kwento. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.